3-team trade para sa Lakers at maling ginawa ng Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! May solid na 3-team trade naman na maaaring gawin itong Los Angeles Lakers. At ito nga ay sa pagitan ng mga kupunan ng Washington Wizards at Charlotte Hornets, na kung saan ay makukuha nga daw ng Lakers itong sila Malcolm Brogdon, Grant Williams at Cody Martin. Habang makukuha naman ng Charlotte Hornets sila D'Angelo Russell at Jalen Hood-Schifino. Para naman sa Washington Wizards ay makukuha naman nila sila Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at 2 second-round picks sa 2025 at 2027. Yan nga mga idol ang nasabing 3-team trade idea sa pagitan ng Wizards, Lakers at Hornets, na kung saan ay 3 rotational players ang makukuha ng Lakers sa magkakaibang positions. Pero kailangan nga dito bitawan ng Lakers ang dalawa nilang guards na sila D'Angelo Russell at Gabe Vincent imbes na mga draft assets. Kailangan din ng Lakers bitawan ang kanilang mga young talents kagaya ng defensive forward ng Lakers na si Jared Vanderbilt, at ang sophomore guard na si Jalen Hood-Schifino. Pero ang makukuha naman ng Lakers na kapalit ay lalong magpapatibay at magpapalakas ng kanilang kupunan, na kung saan ay makukuha nila ang former 6 Man of the Year at veteranong point guard na si Malcolm Brogdon, na kung saan ay nag-a-average ito ng 15 points, 3 rebounds at 5 assists per game last season sa Portland Trail Blazers. Pero na-trade nga ito sa ngayon papuntang Washington Wizards. Malaking bagay nga kung makukuha ng Lakers si Malcolm Brogdon, lalo at kilala ito bilang isang mahusay na defender, scorer at playmaker. Kaya solid itong player sa kanilang roster. Habang makukuha din ng Lakers si Cody Martin na isang wing player. Kilala nga ito sa kanyang husay bilang perimeter defender. Kaya din ito ang mag-contribute sa opensa ng Lakers na kung saan ay nag-a-average ito ng 7 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Kaya solid din ito sa second unit ng Lakers. Samantalang makukuha din ng Lakers itong si Grant Williams na isang versatile wing at consistent na 3-and-D player. Maganda nga itong makasama nila LeBron at Anthony Davis na lalong magpapalakas ng kanilang interior defense. Si Grant Williams nga ay naglaro muna sa Dallas Mavericks last season bago ito na-trade sa trade deadline papuntang Charlotte Hornets kapalit ni PJ Washington, na kung saan ay nag-average ito last season ng 10 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Kaya kung makukuha ito ng Lakers ay grabe ang depensa ng kanilang kupunan next season. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa 3-team trade idea na ito? Samantalang Lakers mali ang diskarte na ginawa sa pagkuha ng mga top free agents. Paano ba naman lumabas sa bagong report na itong Los Angeles Lakers ay hindi pala nangako ng pagkakaroon ng starting role sa kanilang kupunan para kana Klay Thompson at Gary Trent Jr. Alam naman natin na itong si Klay Thompson ay mas pinili itong Dallas Mavericks kesa sa Los Angeles Lakers. Kahit na nag-offer ang Lakers ng nasa $80 million sa loob ng 4 na taon, kesa sa $50 million sa loob ng 3 taon ng Dallas Mavericks. Ang dahilan nga dito ay secured na ni Klay Thompson ang starting role dito sa Dallas. Kaya sayang talaga itong si Klay Thompson lalo at nag-a-average pa naman ito ng 17 points, 3 rebounds at 2 assists per game last season sa Warriors. Na ganun nga rin ang nangyari dito kay Gary Trent Jr., na mas pinili ang mas mababang veteran minimum deal na kontrata sa Milwaukee Bucks. Wala din kasing kasiguraduhan kung makakasama ito sa starting lineup ng Lakers next season. Isa pa ay kailangan pa ng Lakers na i-trade ang iba nilang role players para magkaroon sila ng cap room kapag pinag-sign nila si Gary Trent Jr. Lalagpas na kasi ang Lakers sa second apron at ito ang inaayos ng Lakers bago nila binigyan ng mid-level exception si Gary Trent Jr. Ang kaso ay nanigurado na ito at mas nakikita na mas maganda ang kanyang magiging career bilang starter sa Milwaukee Bucks kasama ni Giannis Antetokounmpo. Pero mga idol, kahit ganyan kamalas ang Lakers ngayon sa free agency, ay andyan pa naman itong sila Jeremy Grant na ang kailangan lang ng Lakers ay magsama ng 2 first-round picks kung gusto nila itong makuha. Lalo at ito ang request ng Portland Trail Blazers dito sa Los Angeles Lakers bago nila i-trade si Jeremy Grant. Nandyan din naman ang mga forwards na katulad nila Cameron Johnson at Dorian Finney-Smith ng Brooklyn Nets. At itong si Kyle Kuzma ng Washington Wizards, na interesado nga din dito ang Lakers na makuha ito via trade. Kaya tingnan natin mga idol, kung magagawa nga ba ng Los Angeles Lakers na makakuha pa ng player na tutulong kana LeBron at Davis next season.